Tila sinusulit na ng mga batang ito ang paglalaro. Nang makuhanan namin sila ilang araw bago magbalik eskwela. Hindi nila alintana ang init at usok na dala ng mga naglalakihang sasakyan sa kalsada. Ang mga bata namang ito sinasamantala ang magandang panahon para makaligo sa dagat. Hindi bali ng may basura, mapreskuhan lang. Kung gaano kalawak ang kanilang nagsisilbing palaruan. Sana magsikip ng kanilang mga tahanan sa bundok sa Maynila o sa Pier. Kung makikita po ninyo, no, ito po yung tabi-tabi ng bahay nila. Kaya kung may papasok man na hangin, kakaunti lang po kasi ganito kasikip ang dinadaanan dito. Ito po, isang bahay na po ito. Sa kabila po nito, bahay na rin po ito. Ganito po, masikip po, maansanan dito. Kaya pag mainit o kaya tanghaling tapat, mainit po talaga. Ang pamilya ni Mang Reynaldo halos 17 taon nang nakatira dito. Nasanay na lang daw sila sa ganitong sitwasyon. Pero aminadong hindi ligtas ang lugar lalo na para sa kanilang 3 anak. Minsan nangangamba ko kasi tulad po niyan, may mga bagyo. Minsan, matagal sila matulog kasi reklamo. Mainit, malamok. Problema pa ang kakulungan ng malinis na tubig sa kanilang lugar. Sa naiinom po nila, ito nagtae, suka tae. Yun nga po, may may infection siya sa dugo. Nagkaroon siya ng dahil nga doon sa bakterya na inano yung bitukan. At dahil sa mga nagkalat na basura at usok na nagmumula sa mga malalaking sasakyan, pati si Mang Reynaldo nagkakasakit na. Nakakamoyan ko ng masangsang na amoy galing sa masakit sa dibdib. Minsan nagbalagay na lang ako ng pabango sa ilong ko eh. Kaya ang tanging hiling ng kanilang 10 taong gulang na anak na si Rica. Magkaroon kami ng pamilya. Karoon ka ng? Wala pamilya sa mga sa buhay. Maayos na pamumuhay. Si Mang Minandro naman na may 4 na anak. Problema ang tutuluyan ng kanyang pamilya tuwing may bagyo. Dahil nakatayo sa mismong dagat ang kanilang bahay. Pumapasok ang tubig sa sahig at malakas ang hampas ng tubig. Minsan may buong bahay doon, tanghay doon. At tagal po yan ng kwan, alon din po doon. Tangay din ko. Opo, at tagal yung mga bubong. Nasa tabing dagat sila at nasa tabing kalsada po sila. Itong kalsada na ito, daanan po yun ang mga truck papuntang pier po. No? So ang polusyon ng usok sa hangin, halo-halo na po ang dinadanas ng mga kapuso natin dito. Kaya ganito po kahirap ang sitwasyon nila dito. Sa pag-aaral ng United Nations Children's Fund o UNICEF, milyong-milyong mga batang Pilipino ang exposed sa iba't ibang banta ng pabago-bagong panahon o climate change, tulad ng baha, bagyo at heat wave. Sila ang mga batang walang kamuwang-muwang sa peligrong dala ng climate change. Ang Climate Change Commission sumasang-ayon sa pag-aaral na yan ng UNICEF. Ang mga batang 14 years old pababa raw ang pinaka-nanganganib sa climate change. Unang-una lahat tayo apektado ng climate change. Importante talaga na may espesyal na programa para sa kanila dahil ang pangangailangan nila espesyal at dahil nga sila ay vulnerable group, kailangan ng ibang atake, ibang suporta para sa kanila. Dahil nakadepende ang mga bata sa mga nakakatanda, mahalaga raw na maintindihan nila kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid, kasama na ang pabago-bagong panahon. Kung ikaw naman ay 2 to 3 years old, wala kang alam dyan. Aasa ka sa magulang mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo. So, importante na sa level ng barangay, alam at nabibigyan ng kapasidad ang iba't ibang mga tao sa ating komunidad na maintindihan ang peligro na dulot ng climate change. Babalaan ng grupong Save the Children kung hindi maaagapan. Climate projections of children born today compared to people born in 1960s or yung mga lolo at lola natin or even some of our parents,
they would experience a lot more like heat waves, around 4.9 more heat waves, 2.3 more times more nung mga droughts, and 1.9 times more yung mga strong and, typhoons. Ang barangay, aminadong maraming batang nagkakasakit sa kanilang lugar, lalo't pabago-bago ang panahon. Once na mainit tapos biglang uulan, maraming nagkakasakit ng mga bata. Lalo-lalo na sa mga depressed area. Una-una na, yung mga lumalangoy nga sa dagat na marumi, yun po ang unang-una po na naapektuhan. May ilang programa na rin daw silang ginagawa para kahit paano'y mabawasan ang peligrong dulot ng climate change. Gaya ng regular na coastal cleanup, declogging sa mga kanal para maiwasan ang pagbaha. At para magkaroon ng malinis na tubig, naglagay ang barangay ng patubig para dito na sila magtigib. Ilang pamilya na rin ang narelocate na. Nakalipas itong buwan po, mayroon na kami pong na-relocate sa Naik na nasa 300 families po. Pero kahit saan pang relokasyon, ang banta ng climate change, hindi matatakasan kung walang gagawin para ito'y maaabatan. Hindi pa naman huli ang lahat. Ang bawat isa sa atin may tutulong. Gaano man kaliit. Alang-alang sa mga bata. Para sa GMA Integrated News, ako si Anzo Pertiera. Nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.